ng baha at hindi po tayo abutan ng malakas na ulan. Amen? Pero huwag natin isipin yan. Isipin muna natin ngayon yung ating pag-aaral. Tama? Huwag mo muna isipin yung bahay nyo kung lulunurin. Tama? Yung mga aso ninyo kung lulunurin yung mga yan. Marunong naman yan lumangoy. Okay? Mga pusa ninyo, nakakatalo naman yan. Huwag natin isipin. Isipin muna natin ngayon. Mag-focus muna tayo so that maunawaan natin muli yung ating pag-aaral. Amen? So ngayon, pag-aralan po natin, last Sunday, we talked about the foundation in giving. Okay? So this month, we're talking about giving. Tama? Every month of August, we're talking about giving. Tama? So for us to be reminded, patungkol po sa pagbibigay. Okay? Now, we will study about the freedom in giving. Okay? Not only the foundation, but also the freedom. Puro F yan, the freedom in giving. Yung kalayaan magbigay. Okay? Sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. Nakatulog ba kayo na maayos? Amen? Buti kayo, nakatulog kayo. Kami hindi nakatulog na maayos. Natapos na yung sarap, alas 4 na ng madaling araw. Talaga naman yung music nila eh. Hero. Okay? Pero pinilit na lang makatulog. Okay? Ngayon, tahimik sila kasi tulog na sila. Right? So, ang sabi ng Bible dyan, so, verse 1 hanggang verse 8. Nakita nyo na? Verse 5. Nakita nyo na? Okay, sabi ng Bible dyan, moreover, brethren, we do you to win of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. In verse 2, kayo nga po magbasa, ready, begin. How that in being trial of affliction, abundance of security, in deep poverty, abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were winning of themselves. Verse 4. Wearing us with much entreaty, that we would receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministry. Verse 5, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord. Amen? And to us by the will of God. Tayo mag-pray. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa iyong biyaya, kabutihan, and we pray, Lord, na muli niyo rin buksan ang aming mga puso at mangusap po sa amin, paalalahanan na marami sa nakakalimutan namin what is giving is all about. But Lord, you help us, Lord, that maunawaan namin that giving is a part of our Christianity. Panginoon, ito'y parte ng aming pong pagiging mananampalataya. At alam po namin, Panginoon, ito po ay isang way for us to be blessed by you, Panginoon. Salamat po kay pong maitaas at mapapurihan. Pagpalain po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please be seated. Okay. So, Aaron, kailan mo papakilala yung sa'yo? Excited na kami, ha? Kailangan bigyan mo siya ng mga malulupit na tawag dito? Pick-up lines. Sabi sa'yo, magpaturo ka sa akin. Oh. Wow, malamig. Sabihin mo. Anong pangalan niya? Anong pangalan? Ha? Okay. Sabi mo, nilalapot ka ba? Pag sabi ko siya, bakit? Sabi mo, baka kailangan mo ng katulad ko. Diba? Paturo ka sa akin. Sabi ko sa inyo eh. Tingnan mo si Arcel, nagpaturo sa akin, nakabinbit ka agad. Tingnan mo si Kobe, nakabinbit ka agad. Nagpaturo yung mga yan. Ha? Ha? Ano sinabi mo kayo, ha? Pagod, di ka ba napapagod? Ano ba sinabi sa kanya? Ano sabi niya, bakit? Ano sabi mo? Kasi lagi ka tumatakbo sa isip ko. Hindi ka po, Bia. Ha? O yung isa nyo, aral mo na kayo mabuti, ha? Napatukat ko kayo dyan. Okay. Sabi ng Bible, mga kapatid, in verse 1 to 8. So dito, makikita po natin, mag-aaralan natin the freedom in giving. Okay? So now, here in verse
2, ang sabi ng Bible diyan, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. So dito po ay pinapangaralan ni Apostle Paul itong mga mananampalataya sa Macedonia. In verse 1, ang sabi ng Bible diyan, moreover, ano sabi niya? Brethren. So he is addressing, he is talking to the believers. Amen? It is because, mga kapatid, hindi na po ito bago sa atin na kahit mananampalataya, nakakalimot sa pagbibigay. Tama po ba mga kapatid? Nakakalimot sa pagbibigay. Kaya sabi ng Bible diyan, isa sa binibigyang example ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Corinto. Alam naman po natin, ang mga mananampalataya sa Corinto, they are not poor. They are rich. All of the resources, meron po sila. Amen po ba? And kung ating laging babasahin, yung Book of Corinthians, ito po yung mga panahon na itong si Apostle Paul ay talagang hanggang litid. Ay 40 na lang pumutok yung mga ugat niya para lang matuto itong mga mananampalataya sa Corinto, matauhan sila sa kanilang pamumuhay bilang isang mananampalataya. Tama? Because the church in Corinth, or the believers in Corinth, mga kapatid, they are saved, but, mga kapatid, they are not serving the Lord. Amen? Ito yung mga karnal na Kristyano. Tama? Namumuhay sa kanilang sarili. Amen? Namumuhay sa pera. Namumuhay sa yaman. Namumuhay, mga kapatid, sa kanilang mga sariling pamumuhay. Kaya lagi sinasabi ni Pablo, di ba? Hindi nyo ba nalalaman na yung mga katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu? Tama? Tinawag silang carnal. Bakit? Namumuhay malayo sa Panginoon. Amen, mga kapatid? And this time, ay gustong turuan ni Apostle Paul, mga kapatid, itong mga mananampalataya sa Corinto, patungkol po sa pagbibigay, na gustong ipahiya sila sa pamamagitan ng mga mananampalataya sa Macedonia na kabaliktaran yung kanilang kalalagayan. Yung Church of Corinth, sagana. Yung Church of Macedonia, salat sa buhay. And the Bible says in verse 2, how that in a great trial of affliction, wala na nga silang makain, wala na nga silang pera. Mga kapatid, sabi ng Bible, meron pa silang matinding pinagdadaanan sa kanilang buhay. Sabi ng Bible yan, in a great trial of affliction, ano sabi? The abundance of their joy. Amen? And sabi diyan, and their what? Deep poverty. Hindi lang sila basta mahirap. Mahirap na mahirap. Amen, mga kapatid? Now, bakit kaya ito yung gustong ituro o ipa-realize ni Apostle Paul na gamitin itong mananampalataya sa Church of Macedonia to rebuke the believers in the Church of Corinth? It is because, ang sabi ng Bible dyan, in verse 3, for to their power I bear record. Ano sabi? Yeah. And beyond their power, ano sabi dyan? They were willing of themselves. Kaya po ang ating pag-usapan, the freedom in giving. Hindi po ibig sabihin, wala tayong mga bagay dito sa mundo, ay tayo po hindi na makakapagbigay sa Panginoon. Tama po ba? Remember, mga kapatid, nasabi dyan, the freedom in giving. Sapagkat nasabi ng Bible in verse 5, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Tama mga kapatid? Amen po ba? It is because, tatandaan po natin, nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, normally, mga kapatid, nabubuhay tayong makasarili. Nabubuhay tayong sakim. Nabubuhay tayong selfish. Parang ang hirap nating magbigay. But the moment na tayo po'y nakakilala sa Panginoon, hindi lang tayo pinalaya
doon sa kultura ng ating pamumuhay. Hindi lang po tayo pinalaya, mga kapatid, doon po sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi lang tayo pinalaya, mga kapatid, doon sa patungo tayo ng impyerno. Tanda natin, nung tayo naligtas, pinalaya din tayo ng Diyos sa mga bagay na meron tayo sa buhay, sa mga ugali natin na hindi maganda dati, mga bagay na ginagawa natin na hindi tama. At isa na po yan, na minsan yung pagiging ganyan. Tama? Pinalaya ka din ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, there is no reason. Kaya sabi niya, di ba? Itong mga tao ito, wala na nang makain. May pinagdadaanan pa. They are in deep poverty. But it's not po, hindi po yun reason for them na magkaroon ng dahilan na hindi magbigay. Ang sabi ng Bible, sila'y masayang magbigay sa Panginoon. Sila'y malayang magbigay sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Na hindi ba nakakaya sa mga mananampalataya sa Korinto? Tama? Kung sino pa yung walang-wala, sino pa yung marunong magbigay? Because they really understand, mga kapatid, na hindi lang sila pinalaya sa mga bagay ng mundo, pinalaya din sila sa kanilang dating ugali. Tama? Kaya ngayon, kung mahirap pa rin sa atin ang magbigay, bakit kinukulong mo pa rin ang sarili mo sa dati mong ugali? Pinalaya ka na ng Diyos. Because the Holy Spirit within us, mga kapatid, amen? Yan yung po yung tutulak sa atin. Yan yung magpupush sa atin, magpapaunawa sa atin sa lahat ng mga bagay na maging malinaw sa atin ang pagbibigay. Mga kapatid, hindi po yan kabigatan po sa atin. Naunawan niyo po ba? Kasi kinukulong natin ang sarili natin. Amen? Tama po ba? So the freedom in giving. Number one, gusto kong makita po natin, mga kapatid. Saan tayo pinalaya? Number one, freedom from greed. Okay? Freedom from greed. Pinalaya tayo, mga kapatid, sa kasakiman. Tama? Greed. Amen po, mga kapatid? True freedom in giving is not about obligation, guilt, or meeting a legalistic demand. Amen? It is a joyful response to God's abundant grace. Tama? Pinapakita natin, mga kapatid, kung paano ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya sa buhay po natin. Tama? When Christ set us free, tama, mga kapatid? Tinanggal niya po yung chain. Tama? Yung pong nakagapos tayo sa isang ugaling kasakiman. Tama, mga kapatid? Freedom from greed. Alam nyo, ang sabi ng Bible dyan, sa verse 3, di ba? Nakakatuwa? For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Amen? Na marahil, dito po, wala silang maibigay na pera. Pero malinaw, meron silang ibinigay sa Panginoon. Alam niyo kung ano po yun, mga kapatid? Yung kanilang sarili. Tama? Amen po ba, mga kapatid? Yung kanilang buhay. Kasi po, yung pagbibigay ng sarili, una, higit sa lahat, yan po'y pagpapakita na ikaw ay pinalaya na ng Diyos sa dati mong buhay. Tama po ba? Sa dati mong ugali, na marahil dati kilala kang masyadong ganun sa pera. Sana ngayon ipakita mo na binago ka na ng Diyos, hindi ka na ganyan makikilala. Amen po ba, mga kapatid? Binago ka na nga ng Panginoon, maramot ka pa din. Greedy ka pa din, selfish ka pa din. Nasaan na yung sinasabi mo, niligtas ka ng Panginoon? Nasaan na yung sinasabi ng Bible in John chapter 8 in verse 32? Amen, mga kapatid? If you know the truth shall set you free. Pinalaya ka. Kaya sabi ng Bible dito, wala silang malaya maibigay. Pero malinaw, ang sabi ng Bible, binigyan nila yung kanilang sarili. Alam niyo po, pag natutuhan ng isang Kristiyano, ibigay yung una yung puso niya sa Panginoon, lahat ng bagay, susunod-sunod na lang yan. Tama po ba, mga kapatid? Lahat ng bagay, madali na lang po yan. Lahat ng bagay, mga kapatid, masaya, maluwag sa Kanya na gagawin yung mga yun. Bakit?
inuna mo yung puso mo sa Panginoon. Tama po ba? Kaya sabi ng Bible po dyan, una, pinalaya tayo, freedom from greed. Amen? Na dati naman, masyado tayong ganun. Tama? Pero sana ngayon, nung nakilala na natin ang Panginoon, hindi na tayo sakit. Tama mga kapatid? Alam niyo sa nakakalungkot sa maraming Kristyano, mga kapatid, when it comes to the things of this world, masyado silang maluwag. But when it comes to the things of God, masyado silang maramot. Tama po ba mga kapatid? Nasaan na yung kalayaan? Amen? Na tayo ay sinasabi natin niligtas tayo ng Panginoon. Amen? Na yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Yan yung nananalaytay sa atin kung bakit tayo makapagbibigay. Tama po ba? Bakit tayo makapagbibigay? Because there is someone in our life, someone in our heart, and that is the Lord Jesus Christ who gave Himself sa buhay po natin. Tama? Could you imagine? Ano sabi ng Bible dyan in verse 2? They are in a great trial of affliction. They are in deep poverty. Pero ang tanong, nagpakulong ba sila sa kanilang sitwasyon, sa kanilang buhay? Sinabi pa nila, hindi namin kaya. Wala kaming may bibigay. Dapat nga intindihin kami. Dapat nga unahin kami. Dapat nga kami tulungan. Wala kaming pera, wala kaming kakayanan. Hindi sila nagpakulong sa ganong sitwasyon kasi malinaw sa kanila, pinalaya sila ng Diyos from greed. Tama mga kapatid? And you know what? Once na na-realize natin, mga kapatid, na ibigay yung una, ito po, once na natutunan natin, ibigay natin una ang buhay natin sa Panginoon. Listen to me. Ang Panginoon hindi ka pagkukulangan. Tama? Kaya minsan, alam niyo, ang Diyos naman hindi nagkukulang po sa atin eh. Kailan ba nagkulang ang Diyos? Tama ba kapatid? Minsan, tingin lang natin nagkukulang ang Diyos mga kapatid. Tama po ba? Pero walang problema sa Diyos. Tingin lang natin nagkukulang ang Panginoon pero may problema tayo. Amen po ba mga kapatid? Tayo. Nalala niyo yung isang babae, di ba, na pinuntahan ng propeta Elijah? Ano sabi doon? Katulad din ito. Wala silang makain. At that time, panahon pa ng taggutom. Pangin. Tama? Kaya nagsisikap sila araw-araw makapulot ng mga steak para makapanluto. And that time, nung dumating yung propeta Elijah, that will be their last meal. Kaya sabi nung nanay, di ba? Itong pagkain namin para sa amin na lang. Or else, mamamatay kami. Pero ano sabi ng propeta Elijah? Ano sabi niya? Pakainin mo ako. Amen mga kapatid? And before Elijah went, mga kapatid, doon sa lugar na yon, anong sabi ng Diyos kay Elijah? Pumunta ka doon sa Sarifat, doon sa Sidon, meron na akong inutusang babaeng palo. So lahat kontrolado ng Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya nga, imbis na pwedeng gawin ng babae, yung babaeng balo, na ikulong niya yung sarili niya. Nasabi, pwede niyang sabihin, amin na lang to eh. Mamamatay kami. Sa amin na lang to. Huwag mo nang kuhanin. Pero the Lord commanded the widow. In the first place, bago pumunta si Elijah doon. Kaya God is in control of everything. Kaya nga sabi niya, sige, alam ko naman na ikaw ay lingkod ng Diyos. Amen mga kapatid? Pinagluto niya, pinakain niya, at sabi ng Bible, hindi na sila muling nagutom hanggang matapos ang panahon ng gutom o taga-pamin. Amen mga kapatid? Hindi sila ginutom ng Panginoon. Tama po ba? Kaya po, ano po sinasabi dito? Ang sinasabi po dito mga kapatid, hindi po hadlang ang sitwasyon ng buhay natin para ipakita natin na nakakulong pa din tayo from greediness. Ito ang Church of Corinth mayaman pero kinulong nila yung sarili nila sa pagiging sakit.
Ito nga, mahirap, pero malinaw sa kanila. Amen? Na ibinigay nila una yung sarili nila sa Panginoon. Amen mga kapatid? Tama ko ba? Financial generosity breaks the subtle power of money over our identity, proving that our security rests in God rather than accumulated wealth. Maraming mga tao, mga kapatid, nahirapan silang magbigay. It is because their security is nasa pera. Hindi kami magbibigay. Ito yung security namin. Nahirapan kami magbigay. Baka mawalan kami. Hindi kami magbibigay kasi baka kawalan ito sa amin. Mga kapatid, malinaw po. Di ba? Pinapakita lang ng tao. Tama mga kapatid? Na hindi niya kayang ibigay una yung puso niya sa Panginoon. Kung ilalagay natin yung security natin sa mga bagay ng mundo, matitigo tayo. Ang security natin, mga kapatid, ay yung kapag natutunan natin, laging dumipende sa Panginoon. Tama po ba? Laging dumipende sa Panginoon. Kaya hindi alam nyo, hindi pinag-usapan dito yung dami ng pere. Pinag-usapan dito, kumusta yung puso mo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya sabi ng Bible diyan, sa tayo pinalaya, freedom from greed. Number 2, not only freedom from greed, but also freedom from comparison. Amen? You do not give to match someone else's standard or to ease a guilty. Amen mga kapatid? Hindi ka magbibigay kasi papantay mo yung bibigay niya. Anong ipapantay ng mga Church of Macedonia? Anong ipagyayabang nila? Anong ipagmamalaki nila? If they are comparing themselves o ikukumpara nila yung kanila pong kalalagayan sa kalalagayan ng mga mananampalataya sa Corinto, barya lang sa kanila yun. Yung Corinto, dala. Yung Church of Macedonia, barya. Malayo po yung diferensya. Pero pinakita po dito mga kapatid, na sila po ay hindi po sila nagko-compare dahil wala silang i-compare. Pero kaya nilang ipagmalaki ay yung kaya nilang ibigay ang puso nila sa Panginoon. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kaya sabi ng Bible dyan, minsan marami mga taong mahilig magkumpara. Tama? Magkano binigay mo ito, papantayan ko. Tama mga kapatid? Magkano yung offering mo, lalakihan ko. Alam niyo, sa pagbibigay, hindi rin po comparison. Tama? Anong ikukumpara ng mga miyembro natin na yung iba ay hindi naman ganun kalakihan ng sahod, katulad ng sahod mo. Hindi naman ganun kalakihan yung pera. Di ba, kung zero, maraming pera yan. Ubus na. Paubos mo lang kagabi Di ba? Ano ikukumpara nila? Kaya nga malinaw, mga kapatid, kung ang pagbibigay, comparison, kawawa yung iba. Diba? Again, yun ba yung pamantayan ng Diyos sa pagbibigay? Ha? Magkumparahan tayo ng pagbibigay. Ikaw 1,000, kaya kong pantayin, 1,000 lang pa rin. Abay, kaganda sana. Diba? But the Bible teaches us, mga kapatid, when it comes to giving, do not compare. Amen mga kapatid? You give according to what God has purpose in your heart. Amen? Magbibigay ka kung ano yung layo, ano yung kasiyahan ng iyong puso. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen mga kapatid? Huwag tayo magkumparahan. Amen po ba? Kung ano yung kakayanan mo, then praise the Lord for that. Amen po mga kapatid? Kung ito yung kakayanan mo na magbigay, magbigay ka, ano sabi doon? Nang hindi napipilitan, o nang, ano sabi doon, o dahil magbibigay ka, kailangan. Tama? Amen po mga kapatid? Amen. Meron akong narinig, merong isang church daw.
na sa Manila, malaking simbahan. Yung mga miyembro daw, pag nabaptize, binibigyan niya ng 2 years. After 2 years daw, dapat ikaw, pinagpala ka na ng Diyos. Para makatulong ka na sa church. Kung dati yan ang buhay mo, binibigyan ka ng 2 years, mag-business ka, ayusin mo, di ba? At gamitin ng Panginoon. Kasi kung after 2 years, wala pa din, then tanggal ang iyong membership. And the other point, parang may punto din. But, so many points, maling-mali din naman. Tama mga kapatid, ganun daw yung pastor na yun. Dapat 2 years. O, dapat kung tricycle driver ka, dapat after 2 years, may sasakyan ka na, makapagbigay ka na ng malaki sa church, makatulong ka na. Kung wala pa din, maghanap ka na sa church. Talagang minsan, inanda pa niya, pinupulpito niya. O, 2 years na, ganyan ka pa rin ang buhay mo. Alis ka na rito. Ano yan? Siyempre, pag matatag pastor, pag nagsalita. Di po ba mga kapatid? Sabi ko, masubukan nga. Ng 2 years, 1 year lang. Malukit ako dun. O, diba? 1 year lang ibibigay ko. Hindi po. Okay? So, freedom from comparison. Hindi naman nagko-compare. Amen mga kapatid? Ang Diyos, pagdating sa pagbibigay. Naalala niyo the book of Luke, yung dalawang widow-mites na nag-offering. Diba? Yung isa, pinakita pa niya eh, dami. Bagsak. Diba? Tapos yung isa lang. Ang sabi ng Panginoon, yung nagbigay ng isa, yun ang tunay na nagbigay. Yung nagbigay kasi ng maraming, binigay lang niya, yung tira-tira niya, yung sobra-sobra lang sa kanya. Pero yung nagbigay ng isa, could you imagine, isa na lang ha, lahat na yun ay lahat na sa kanya. Pero, kaya pa niya ibigay. Amen mga kapatid, sabi niya, yun ang tunay na nagbibigay. Tama po ba? Amen po ba mga kapatid? Kaya minsan, maraming Kristyano pag nagbibigay, tira-tira. Sana pag nagbigay tayo, huwag tira-tira. Amen po ba? Lagi nating unahin ang Panginoon. Huwag tira-tira. Yes, in spite of our expenses in life, in spite of our differences, situation, but hindi po yun yung usapin eh. Ang usapin mga kapatid, matutunan mo unahin lagi ang Diyos sa buhay mo. Unahin mo ang Diyos sa trabaho mo. Unahin mo ang Diyos sa tithes mo. Unahin mo ang Diyos sa offering mo. Unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Kasi kailangan natin matutunan yun. Kasi kapag nakasanayan natin, lagi huli ang Panginoon. Nakasanayan natin, huli ang Panginoon. Amen mga kapatid? Tapos ang sabi ng Bible, di ba? But seek ye first. Dapat pala palitan, but seek ye last the kingdom of God. Huli. Amen mga kapatid? Kailangan natin matutunan. Amen? Young people, lagi sinasabi, matutunan nyo, unahin ng Diyos sa buhay ninyo. Tama? If God entrusted you in any amount, don't forget God. Amen? Yung kakalimutan ng Diyos, pag pinagkatiwalaan kayo ng salapi, pinagkatiwalaan kayo ng pera, diyan nasusubok kung gano'n yung kamahal ang Panginoon. Dahil kapag diyan pa lang, nasubukan na kayo ng Diyos, nahuhuli nyo ang Diyos sa inyong maliit na pinagkakakitaan, sa inyong maliit na nanakaw kayo ng pera. Hindi kayo pagpapalain ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? Matutunan ninyo. Nagkapera ako, unahin ko muna ng Panginoon. Then the Lord will bless you. Tama po ba? Nasabi ng Bible, di ba? Anong principle ng Bible? Pag napagkatiwalaan sa kaunti, pagkakatiwalaan sa marami. Tama? At yung kaunti, pwedeng palakihin ng Panginoon. So, saan tayo pinalaya? Freedom from comparison. Again, nandito tayo sa church. Sana nagbibigay tayo, huwag natin kinukumpara yung pagbibigay natin. Bibigay ako, ganito, wala makakatalo sa akin. Di ba? Wala makakatalo sa akin. Wala makakatalo sa iyo kasi malaki binigay. Pero sa harapan ng Diyos, talo ka. Panalo yung nagbigay ng kote, natuto sa kanyang puso. Tama mga kapatid? Hindi naman ito comparison eh. Di ba? Matutunan lang natin mga kapatid magbigay kung ano yung kasiyahan ng puso mo. And that's why, when you give, make sure masaya ang puso mo. Tama?
So saan pa tayo pinalaya mga kapatid? Ano sabi ng Bible dyan? Sabi na, text po natin. Ang sabi ng Bible dyan, in verse 5, and this they did, not as we hope, but first, the word first means priority. Amen? They prioritized. Tama? They gave, ano sabi doon? Their own selves to the Lord. Inuna muna nila. Ibigay ang sarili nila. Amen mga kapatid? So number 3, freedom to love deeply. Amen mga kapatid? Freedom to love deeply. It is because kapag natutunan nating pagmahal, palalimin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Mga kapatid, ang sabi po dito, verse 5, but first they gave their own selves to the Lord. Amen? Kaya kapag natutunan nating mahalin, palalimin yung pagmamahal natin sa Diyos. Dahil sinasabi, lahat ng bagay, susunod na lang yan. Amen? Amen. Pag sinabi ni Pastor, meron tayong ganito, dali na lang yan sa'yo. Meron tayong project, madali na lang yan. Because malinaw sa'yo, habang lumalalim yung pag-ibig mo sa Panginoon, makinig, lalo mong nare-realize sa iyong buhay na yung pera, secondary lang yan sa buhay mo. Tama? Amen mga kapatid? Amen. Kasi kapag mas natutunan mo, mas lalong mahalin ng pera, ibig sabihin, ang secondary, ang Diyos sa buhay mo. Tama? Kaya di ba, pag magbibigay, di ba? Para bang ang hirap bumitaw. Amen mga kapatid? Parang hirap bumitaw. Yung iba, pag magbibigay, parang ang sama-sama pa ng loob. Yung iba, pag magbibigay, parang tingin nila sa sarili nila na ito na nga lang ang pera namin, kukuhanin pa. Di po ba? Abay, hindi kinukuhanan ng pera nyo dito sa church. Itinuturo dito, ito'y kaakibat ng bilang mananampalataya ang pagbibigay. Amen? Amen. Tama po ba? That's why the more na, mga kapatid, lumalalim tayo sa pag-ibig natin sa Diyos. Yung mga bagay na, when it comes to money, like, sabi ko nga po mga kapatid, na-realize natin that money is just a secondary. Tama? That's why when it comes to giving, maluwag ka na magbigay. Tama? Isa nakakalungkot kung sino pa hindi nagbibigay, sila yung matanong. May mga simbahan yan. Hindi na nga nagbibigay, tanong pa ng tanong. Buti na wala nagtatanong dito. Bukod yung magtanong, kayo pa ko kumputin ko. Kayo pagagastusin ko. Ha? Hindi po ba mga kapatid? Tama? Di ba rin kung yung offering natin, umabot ng 50,000 naman. Okay, magtanong kayo. Tanungin niyo yung mga taga-bilang natin. Ha? Tama po ba mga kapatid? Abay, minsan, hindi pa ako makakuha ng 1,000 ko a week sa tithes and offering. Lalo na ngayon, dahil sinasabi mga kapatid, 70% of our tithes and offering monthly just goes to electric bill. Malaki po ang responsibilidad natin ngayon sa pagbabayad ng ilaw natin. Although tumas na din talaga, pero halos 70% doon mapupunta. Hindi na po birong electric bill natin dito sa church, parang tayo nangungupahan ngayon. Kailangan natin, sa ngayon ngayon bumaba na eh. Kulang pa nga. Kulang pa yung naipon ko. Pag nagkasya mamaya, bukas magbabayad ako. Kasi pag di na ako nagbayad, tapos din July, na extension, mapuputulan na tayo. Di ba? At least kailangan natin ng 10,000 buwan-buwan sa ating pong ilaw. Tama po mga kapatid? Amen po ba? Amen. O, hindi biro yun. O, paano ka makakapag-ipon ng 10,000? Salamat sa Panginoon, yung mga
faithful na nagtatize, malaking bagay yun. Tama? Kaya kayo, kung hindi pa kayo nagbibigay ng matapat, sanayin nyo, magbigay kayo. Ano sabi doon? There's no comparison, di mo kailangan tularan kung ano yung binibigay niya. Kung ano yung makakaya mo, makakatulong yan. Amen mga kapatid? Amen. Kaya ngayon, mga estudyante, turuan niyo yung sarili niyo, magbigay sa Panginoon. Makinig kayo mabuti. Huwag kayo papayag na atin sa church na hindi nagbibigay sa Panginoon. What is the point pumunta kayo sa church? Opo, nakinig ng salita ng Diyos, umawit. Ang pagbibigay ay part ng worship natin. Hindi mo nakumpleto yung pagsamba kung hindi ka nagbigay sa Panginoon. Mayroon bang amount na kailangan 1,000 ang ibibigay mo? Wala. Anong turo sa atin? Kung ano yung kakayanan mo na maluwag. Pag yun, hindi mo pa kayang gawin, may problema ka sa puso. Tama po ba mga kapatid? Tama po ba? Wala namang amount na hinihingi. Pero pag hindi mo pa kayang gawin, may problema ka. At kapag hindi mo na-overcome yung ganong attitude, makinig ka, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Wala nang pakialam ang Diyos sa'yo kahit kumita ka ng malaking pera, hindi interesado ang Diyos. Alam mo, hindi naman interesado ang Diyos sa pera natin. Hindi naman talaga kailangan ng Diyos ng pera natin. Interesado ang Diyos sa puso mo. Kasi nga kapag naitama mo yung puso mo sa Panginoon, madali na lang yan. Amen mga kapatid? Kaya kayo nag-aaral. Turuan niyo yung sarili ninyo, disiplinahin niyo yung sarili ninyo. Di ba? Sa baon ko, magtatabi ako ng 5 pesos a day, o 3 pesos a day. At least sa isang linggo, mayroon akong may offering na 20 pesos. Praise the Lord! Mabigat ba yun? Mabigat ba yung makapag-offering ka ng 20 pesos a week bilang estudyante? Siguro naman, hindi po mabigat yun. Minsan nga, pag makapag-palod kayo, di ba? Minsan nga, makabili kayo. Tama mga kapatid? Ang punto dito, hindi nang pinagigilan ng Diyos ano yung mga pinagagastusan ninyo. Ang pinagigilan ng Diyos, mga kapatid, kailangan matutunan mo na lagi ang merong bahagi ang Panginoon. Kasi kapag yan, hindi mo nakasanayan, hindi mo kinalakihan, lalaki ka, hindi ka gamitin ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Tama po ba? At makinig kayo mga kapatid, lalo na tayo bilang mga miyembro. Amen po ba? Na ito yung ating simbahan. Ito yung ating shelter. Ito yung ating lugar ng pinagtitipunan. Mga kapatid, sana lahat tayo lagi merong bahagi sa gawain ito. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ito ang punto ko. Kung dito ka itinanim ng Diyos, dito ka magbunga. Tama? Hindi yung dito ka tinanim ng, naniniwala ko, hindi ka nilagay dito ng Diyos nang walang purpose ng Diyos. Hindi ka nilagay ng Diyos dito just for nothing. But I believe the Lord puts you here, mga kapatid, itinanim ka ng Diyos dito, at ang gusto ng Diyos, magbunga ka sa simbahan ito. Tama po ba mga kapatid? Hindi pwedeng tatanda ka sa simbahan ito, mamamatay ka sa simbahan ito, walang naging bunga, walang naiambag. Nakakalungkot. Tapos sasabihin mo, miyembro ko doon sa Harvest Baptist Church. Di po ba mga kapatid? Miyembro ko doon. Miyembro ka lang, anong ambag mo? Di po ba? Kaya kung ikaw ay tinanim ka dito ka mag-ugat, dito ka lumago, dito ka lumalim mula sa salita ng Diyos, at sana dito ka magbunga. Tama? Kaya kayo lagi sinasabi kapag pinagpala kayo ng Diyos, huwag na huwag ninyong kakalimutan kung saan kayo itinanim ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Huwag yung kakalimutan saan kayo ginamit ng Diyos, saan kayo hinubog ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kasi po, sabi po, freedom to love deeply. Because I believe, hindi naman tayo nilalagay ng Diyos dito lagi, Sunday after Sunday, just for nothing. Tama mga kapatid? Kaya tayo lagi nakakapakinig ng preaching, natututo, nakakarinig ng mga pangangaral, para lalo nating makita na lalo nating mahalin ng Diyos. Lumalim tayo sa pag-ibig natin sa Diyos. Amen?
At kapag ikay lumalalim sa pag-ibig ng Diyos, sabi ng Bible doon, matututunan mong ibigay yung buhay mo sa Panginoon. Pag natutunan mong ibigay yung buhay mo sa Panginoon, madali na lang. Pag pinag-usapan ng pera, madali na lang mo kung anong mayambang mo. Tama? Ang mahirap, kung hanggang ngayon, hirap na hirap ka pa rin bumitaw. Amen mga kapatid? Tama? Hirap na hirap ka pa rin maglabas. Kung ano lang yung kaya mo, may problema talaga sa'yo. Hindi ka pagpapalayan ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. So maging inspiration natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Tama? Amen mga kapatid? Amen. Parang si Arsenal de Coffee, di ba? Inspired yung mga yan. Di ba? Sige mo nung biyernes, gulat na gulat kami ni Brother Darwin. Di ba? Tapos namin kumain. Bay, nagugas ka ng pinggan. Sabi ni Brother Darwin, ba, Kobe, di ko nakikita ang ginagawa mo yan ah. Lahat. Diba? Nag-map, hugas lahat, pati table, niligpit. Diba? Lahat ng mga pinggan, pati mga malilinis, sila po na ulit. Ganun pala talaga pag-isip. Diba? Lalo pag naglaban at first sight. Talaga namang yung dating hindi ginagawa, nagagawa. Hindi po ba mga kapatid? Galit na galit pa nga sa pusa, di ba? Pag si Kobe, ayaw na rin sa pusa. Sinisipa niya, ayaw na. Pero kagabi, ay naman ng Friday, nabutan namin, nasa galong-galong yung pusa, ginagano-galong yan. Kaya sabi ni Brother, ba Kobe, naging pet ladder kaya tamay na. Ang bira yan. Mga pag-inspired talaga, di ba? Mga nagagawa, yung mga hindi mga nagagawa. That's my point. Ano, kapag inspired tayo na mahalin natin ng Diyos sa buhay natin, yung mga bagay na hindi natin nagagawa natin. Tandaan niyo po yan. Amen na kapatid? Kung dati hindi mo pa nagagawa magbigay, once you love the Lord, magbibigay ka. Tama po ba mga kapatid? Kaya sabi ng Bible dito, now, before we done, ang sabi ng Bible, meron dalawang uri ng church dito. Yung Church of Corinth, na sabi doon, sagana sa lahat, walang problema. Pero, nakakulong pa din sila sa pagiging greedy. Yung isa, Church of Macedonia, ano sabi doon? Walang-wala sila. Ni makain, ni tuptik, walang pambili. Tama? Pero, malaya silang magbigay ng sarili nila. Amen mga kapatid? Ang tanong, saan tayo sa dalawa? Yung sagana ka nga sa lahat ng bagay, kinukulong mo naman ang sarili mo sa pagiging sakim, greedy. O marahil wala ka man ng mga bagay-bagay pero malaya yung puso mo na magbigay ayon sa inyong kasiyahan ng puso mo. Amen mga kapatid? Tama po ba? Kaya sana ngayong umaga, ang sabi ng Bible dyan, in verse 5, and this they did, not as we hope. Sabi doon, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Ang tanong ngayong umaga, mga kapatid, kumusta yung puso mo sa pagbibigay ngayong umaga? Ikaw ba ay malaya na sa pagbibigay? O baka kinukulong mo pa rin yung sarili mo sa pagiging madamo? Kinukulong mo pa rin yung sarili mo sa pagiging selfish? Kinukulong mo pa rin yung sarili mo sa mahirap bumitaw? Amen mga kapatid? Tama? Kaya sabi ng Bible dyan, ibigay nila yung una, sabi ng Bible, yung buhay nila sa Panginoon. Once na natutunan natin ibigay una, hindi po pangalawa, hindi pangatlo, una, yung buhay natin sa Panginoon, yung mga susunod na bagay sa buhay natin, madali na lang natin magawa yan. Tama? Dahil walang pipigil dyan, kasi lalo tayong nagmamahal sa Panginoon. Amen mga kapatid? In verse 8, okay, ano sabi dyan? I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness. Ano sabi doon of others? Ano sabi? And what? Basahin po muna, and what? And
To prove the sincerity of your love. Alam niyo sa pagbibigay, yan napapatunayan kung sincere yung pag-ibig mo din sa Panginoon. Amen? Patunayan mo na sincere yung pagmamahal mo sa Diyos kung ikay malayang nagbibigay sa Panginoon. Tayo mag-pray. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong kabutihan, sa inyong pong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa aming pong napag-aralan. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ito. At muli, kausapin niyo po kami ngayong umaga, Panginoon. Habang ating mga ulo nakatungo, mga matay nakapikit, tayo po mananalangin sa Panginoon. And as we listen to this song, I love you, Lord. I love you, Lord. Ay, kumusta po ang puso ninyo sa pagbibigay? Marahil, hanggang ngayon, nakakulong ka pa sa isang ugali na greedy. Ang hirap magbigay. Lagi may tanong, bakit? Bakit magbibigay? Giving na naman. Ayan na naman si Pastor. Giving na naman. Mga kapatid, my job is just to teach what the Bible says. I don't care about your salary. But God is more concerned about the condition of your heart. Because once ang puso mo naging tama sa Panginoon, lahat ng bagay ay susunod na lamang, magiging madali na lamang. Kaya ngayong umaga, how is your heart when it comes to giving? Masaya ka pa ba? O pinagulong mo yung sarili mo sa greedy? O nagpinukumpara mo pa din ang pagbibigay mo? Hindi ako magbibigay kasi hindi ko kayang patayin yung binibigay ng kapatid, ng kapatid. Nahiya ako kasi ang liit na ibibigay ko. No? Kung alam mo na yan yung kasiyahan ng puso mo, ibigay mo. And the Lord will bless you. The Lord will bless you. Kaya nga mga mga ulo na tungo, mga matay na mabigay, marahil po ang Diyos na usap sa atin at gusto tayong paalalahanan pagdating sa pagbibigay ng umaga. O marahil, meron tayong pagkukulang pagdating sa pagbibigay. Marahil, hindi tayo nagiging matapat. Marahil, isang, hindi tayo nakakapagbigay. Pero alam nyo, this morning, sapat ang biyaya ng Diyos. And the Lord wants you to give. It doesn't matter about the amount, but God is more concerned about the condition of your heart. Kaya ngayong umaga, marahil ang Diyos nang usap sa iyo, at nais mong lumapit, manalangin sa Panginoon. Pwede kang manalangin, pwede kang lumapit sa Panginoon ngayong umaga at makipag-usap sa Diyos. Mangako sa Diyos na marahil, Panginoon, hindi na ako nakakapagbigay, but Lord, help me to give. Maraming pagkukulang ka sa pagbibigay, Lord, help me to give. Na marahil nakakalimutan mo na unahin ng Diyos sa buhay mo. You can pray to God, sabihin mo, Lord, please help me. Help me to prioritize you. Help me, Lord, na when it comes to giving, hindi ako maging marako. When it comes to giving, I want to be faithful because I really understand that money is just a secondary in my life. Because the priority sa buhay ko ay kayo, Panginoon. When ang panalangin mo, would you just come? Would you just come? Sige po. Papalayan kayo ng Diyos. Papalayan kayo ng Diyos. Kapag kinasanayan natin na hindi magbigay, nakasanayan talaga natin. Pero pag nakasanayan magbigay, madali na lang siya magbibigay. No doubt, no question. Kundi masaya ang puso. Amen. Amen. Panginoon, maraming salamat sa paalala nito. Salamat po sa inyong mga salita. Help us, Lord, when it comes to giving, in spite of our necessity in life, in spite of our personal needs, but Lord, it's clear to us na unahin kayo sa buhay po namin. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, kayo po may taas. Salamat po sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, kami po dumadalangin. Amen and amen. Please be seated. Okay, dahil po dumako sa ating mga
Again, announcement ng sandali. So,